salamat sa Panginoon sa inyong mga testimony at sa inyong mga thanksgiving sa inyong buhay. At purpose lang naman natin dito, no? Bible study lang muna tayo. Pero by God's grace, we will be also a mission. And if ever the Lord blesses us with baptisms, we will be a independent church. No? Di ko alam kung ano magiging pangalan natin. By the way, for announcement, yung ating anniversary ay malapit na. So may sacrificial giving para sa mga members. Ang target natin, nag-open na ako ng mission fund sa BDO para 30K yung andon, para doon natin ilalagay, at kung kalooban ng Diyos makabili ng property, then ang strategy natin doon, there will be one church. Since naniwala tayo sa local church, so hindi pwedeng worldwide church yun. It's only one local church, say Riyadh. Sila pa lang yung church ngayon. So they will handle they will be the decision making do sa pera, although nandito sa Maynila yung bangko. So kapag sinabing, sige, bili tayong property dyan sa isang lugar na yan, Quezon City o Imus o Pangasinan, kung saan. Kung sino man yung local church na na BCA doon, ay papaupahan sa kanya yun. So binili ng church, pero uupahan itong local church na nandun or mission. Pagka so may bumabalik yung pondo, bumabalik. Para pagdating ng panahon, meron ulit pwedeng bilhin. Tapos yung sacrificial giving, i-increase yan eh. So, meron ulit. Tapos, bibilhin ulit property dito, tapos uupahan. So, ganun lang. Hanggang sa sila mismo makaya na nila, palakihin nila yon, or bilhin na nila. So that yung, halimbawa, 1 million, bumalik na yung 1 million. So, kanila na yung property na yun. They are independent church and they can put it under their name. So, yun ang And also, sinabi ko na sa Riyadh na mag-email sa akin or mag-private message kung sino yung candidate nila for pastor among themselves. So, mamimili sila ron para magkaroon ng local pastor doon. Para hindi tayo nagiging international. Ang tendency talaga kasi, pagka iisa lang yung tinawag at walang sumusuko na maging pastor, walang nakaka-feel ng calling of God, ang tendency, yung pastor na nakatindig, yun na rin nagiging pastor sa iba-iba. Nagiging tuloy, dumadami yung churches na under him, kahit malalayo. Kaya hindi maganda, it's allowed, pero hindi maganda, hindi healthy para sa mga local churches. At hindi rin maganda na ang isang tao na pastor, walang na-train or walang nako-convict ang Holy Spirit do sa lugar na yon na maging full-time at maging pastor. That's not good. Diba? Ang tama ordain elders in every church, in every city. Yun ang sabi ng scripture eh. Kaya doon lang tayo, push lang tayo. We are not out of order. We are not unscriptural. Kung sa ngayon wala pang pastor, continue lang tayo. Pero hindi natin papabayaan na gano'n na lang. Magawa tayong paraan para magkaroon ng bawat church, bawat mission, may pastor. Tapos ako naman, sa tingin ko, ang panawagan ng Panginoon sa akin, umikot. Magpunta sa kung saan-saan at mag-umpisa ng mga churches. Kasi tinraining na ako ng Panginoon sa, kumbaga, makapal na yung mukha ko na makipagbanggaan ng ulo sa mga kung sino-sinong kulto at hidwang pananampalataya eh. Te-trainingin mo pa yung mga bagong pastor. Mas matagal pang learning curve nun. So ako na lang makikipagbanggaan
Samantala yung mga bagong pastor, sila yung doon sa local church. Tama ba yon? What do you think? Ha? What do you think? Okay? So, by the grace of God, kung meron tayong mali, itatama tayo ng Panginoon. Okay, so ang atin pong topic ngayon, kanina doon sa Amos, ay ang verse na ginamit natin ay yung John chapter 16. Yun din ang gagamitin nating verse ngayon, pero ibang topic. No? Kasi while I was reading it, 3 or 4 na titles yung pumapasok sa aking isipan kung anong ide-develop eh. So, nakadevelop akong 2 out of John chapter 16. And John 16:16, yun ang ating titingnan. And the Bible says, "A little while, and you shall not see me again, and see me, and again a little while, and you shall see me, because I go to the Father." Then said some of his disciples among themselves, "What is this that he saith unto us? A little while, and you shall not see me, and again a little while, and you shall see me, and because I go to the Father." They said therefore, "What is this that he saith, a little while? We cannot tell what he saith." Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, "Do ye inquire among yourselves of that I said, a little while, and ye shall not see me, and again a little while, and ye shall see me?" Okay. So, tatalon tayo doon sa verse 28. Ito, papaliwanag ng Panginoon yung sagot niya, kasi na-puzzle yung mga tao. Ano ba ibig sabihin ng kanyang aral? "I came forth from the Father, and am come into the world. Again, I leave the world, and go to the Father." His disciples said unto him, "Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb. Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee. By this we believe that thou camest forth from God." Okay, tayo po'y manalangin ulit sa pagpalain niya yung nabasa na salita. Lord, bless your word, bless it to our hearts, bless it to the hearts of the hearers, and make it profitable and to every good thing, to Brother Jojo, to my wife, to Brother Narlo, to Brother Edmund, to Brother Homer and his wife. Lord, we trust you that we will not waste our time in this place and this hour, but it will be redound to your glory and to our benefit. In Jesus' name, amen. Okay, ang manner of learning, yun. How does knowledge of Christ come? Yun ang topic. Kanina po ang topic is, you might know, you know Christ, but when you think you clearly understand Christ, you don't. Yun ang message kanina. Sa oras na akala mo, kilala mo na si Kristo, hindi mo pa siya pala kilala. Ngayon, ito naman, how does knowledge of Christ come? So, based on John 16, makikita natin yung pamamaraan, papaano na naka-acquire ng knowledge yung mga tao. Una, nagturo ang Panginoon. So, that is revelation. So, that's number 1. The number 1 manner by which knowledge comes, knowledge of Christ comes, is by revelation. Tinuro niya kung ano ang mangyayari. Anong mangyayari? Tiningnan ko yung chain of events doon sa kasi ito, Lord's Supper, no? Lord's Supper, John chapter 13. Pagkatapos ng Lord's Supper, nag-umpisa ng magturo ang Panginoon ng iba-ibang topic.
Ang una niyang, pagkatas ng Lord's Supper, ang una niyang binitawan doon sa mga tao, isa sa inyo, pagkakanulo ako. Pangalawang binitawan niya, ikaw Peter, itatwa mo ako 3 times. Okay? Then, in the next chapter, in chapter 14, hindi na ako makikita ng mundo. Aalis ako. Okay? And then, pero pag alis ko, bibigyan ko kayo ng comforter. May hahalili sa akin. And then, pagdating ng 14, ang sabi niya, yun pala yung 14. And then, pagdating ng 15, the world will persecute you. Pag alis ko, in the world you shall have tribulation. They will persecute you because of me. And so, pagdating ng 16, ito, malapit na siya. Sa 17, papasok na siya sa o 17 to 18, papasok na siya sa Jerusalem. Ito na yung triumphal entry. Tapos, pagpasok niya, papako na siya sa krus doon. Pagkakanulo na siya. Sa 17, sa John 17, pumunta sila sa isang garden, hinalikan siya ni Judas, inaresto siya. Kaya, tama ba yun? Basta 17 to 18 yan. No? Hinalikan siya ni Judas, tapos pumasok sila sa Jerusalem, inaresto na siya. Ayun. Okay. So, ito yung sinabi niya sa John 16, na malapit na, konting panahon, ay hindi nyo na ako makikita. At after ng konting panahon, makikita nyo ulit ako. So, that is revelation. Ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng revelation at eto na yung revelation ngayon. Kompleto na ang revelation. Binitawan ko dun sa Muslim na kausap ko, katabi si Brother Jojo at si Luz. No? Sabi ko, tapos na revelation. So, sinabi na sa Revelation 22, wala nang magdadagdag. Wala nang magbabawas. Kasi, tingnan natin Revelation 22. Yung huling aklat ng Apocalypse. Yan. So, this is 90 AD. This is the last apostle talking about the last revelation of God directly. Sabi ng Panginoon dito, lahat ng makikita mo, isulat mo. Okay? Then, pagkatapos ng sinabi sa kanya, lahat ng makikita mo, lahat ng sasabihin sa'yo, isulat mo. Pagdating ng Revelation 22, pagkatapos nito ay wala ng, sa 18, for I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Therefore, sarado na yung libro. Yan. Huling chapter, huling araw, huling apostle na nabubuhay, sabi, isulat mo lahat ng sasabihin sa'yo, tapos yung pinakahuling chapter, almost 3 verses to go, 3 verses na lang, sabi, wala nang magdadagdag. Yun. Kaya hindi na pwedeng may bagong libro. Kagaya ng Quran. Hindi na pwedeng may bagong propeta na naman na darating na magsasabi na naman. Kaya nga, sabi ko rin doon sa mga kaibigan natin, kahit nga Pentecostal prophet, hindi kami pumapayag. Kahit si Luther, nire-reject namin. No? Hindi naman kami protestante. So, ang Seventh-day Adventist, si Ellen G. White, the female prophet, nasabi, parating na ang Panginoon, 1800s. Nire-reject natin yan. Lahat, Mormon, nire-reject natin yan. At kahit yung prophet ng Pentecostal, nire-reject natin. Si Eddie Villanueva, ilang beses nang sinabi ng prophet na siya magiging susunod na presidente. 2 na. Tapos parehong sabit. Si Trump,
Ilang beses, ilang propeta nagsabi na hindi siya matatalo. Oh, mga Pentecostal yun. O bakit natalo? Hindi naman talaga natalo, pero hindi nakaupo. Oh, hindi siya maalis, siyang uupo, siyang i-inaugurate. Ang lilinaw ng prophecy. Nakikita ko sa Facebook. Mga churches, at saka pinray over pa siya na siya ang susunod. At talaga naman siya nanalo, kaya hindi nakaupo. So, pag sabi ng Bible, pagka may ganyan na nag-prophesy, pagkatapos hindi nagkatotoo, false prophet yan. Oh. Kaya nire-reject natin yan. Sabi sa Jeremiah, huwag kayong maniwala sa lahat, sa propeta, because I did not send them. So, ang revelation, makakakuha tayo ng knowledge, pero dapat, sabi nga sa 1 John 4, test every spirit. Because there are false prophets that gone out into the world. Tingnan nyo lahat. Hindi lahat ng porket tanggap ka. In the name of the Lord, hawak Bible. In the name of the Lord, in the name of Jesus. Ganun pa yun eh. In the name of Jesus. Kinausap ako ng Panginoon. Oh, hindi tayo pwedeng tanggap, naniniwala tayo. Oh. Pero sinabi na nga, sarado. So, wala na nga ganyan. Nung una, sabi, thus saith the Lord. So, lahat ng nagsasabing thus saith the Lord, pero pumalpak yung prophecy, stone to death. Ngayon, ano natin? Paano natin malalaman kung wala nang revelation, kung tapos na? Paano na nalalaman na si Paul ay hindi false prophet? Paano natin malalaman? Sinong merong idea? Bakit tinanggap ng church si Paul as a true prophet? Sige nga. Ano ang idea ninyo? Kasi sa mga iba, meron ako narinig na Pentecostal, ayaw nila kay Paul. May abang daw si Paul. Nagtuturo raw na wag mag-asawa. Tsaka nagtuturo ng nakalagay doon eh. Di ba? I would that you are as I am. Sabi ni Paul. Totoo yun. Oh, mas gusto ko. Regarding a marriage, it is good for a man not to touch a woman. Oh, mas maganda pa single. Kaya si Brother Olan, nag-ano yan kay Paul. Ha? Opinion ni Paul. Sarili niya, hindi niya Hindi. Opinion niya, pero sabi niya, and I think I also have the Spirit of God. So, is it not good na to remain single? Sabi niya, if you are single, you serve the Lord. But if you are married, you care for the things of your wife. O, kagaya niyan. Selosa. Di ba? Si Brother Jojo, di ba? May asawa siya, andito na siya, tinatawagan. Di ba? Ngayon, dala-dala ko yung asawa ko, ayaw magpaiwan. Buti si Ruby. Merong Pero si Olan, walang problema sa buhay. Kahit saan. So, paglingkod sa Panginoon, 100%. Walang sisita. Saan ka galing? Tagal-tagal naman yan. Bible study ka ng Bible study. Di na kami kumakain dito. Ba? So, gano'n ang tama naman si Paul. Kaya lang, may sinabi naman siya. Di naman totally forbidden ang marriage. Sabi niya, if you, nevertheless, to prevent fornication, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Tama naman. So, that is, kung ano ang leading sa'yo ng Spirit, doon ka. Kaya, tama si Paul, tambalik ako sa tanong ko. Ano ang dahilan, bakit, halimbawa tayo, church tayo. Andyan ngayon si Paul. Papatayuin ba natin sa pulpit si Paul? Sabihin natin, pasensya na, Pastor Paul, hindi ka namin magpapatayo kasi dami mong controversial subject.
na hindi, pagbimitingan muna namin sa church kung tanggap ka namin o hindi. Oh, sige nga, sino may idea? Oh, ikaw, Brad, tatanggapin mo ba si Paul? Kung halimbawa, tayo ay 60 AD ngayon. Anong basihan mo at ba't tatanggapin mo si Paul? Ano yung mga narinig mo na kay Paul na magiging basihan mo na ayaw mo sa kanya o gusto mo sa kanya? Siya ang pinakamaraming libro na sulat. Okay. Author. Sa paramihan ba ng libro yun? Siya ang buhay niya. Wala nang hihigit pa maliban sa buhay ng ating Panginoon. Okay. Dahil ang kanyang pinatunayan, kanyang pagsuko ng kanyang buhay. Okay. Hanggang sa ayaw niya na ang misis niya ay palagi nag-aalala kung sa ang selda naman siya nakakulong. Mas mabuti sa kanya na talagang hindi nag-asawa. Okay. Dahil mamamatay yung asawa niya sa Pag-aalala. pag-alala. Tama. Yung kanyang mga binitawang mga salita ay talagang ang Panginoon Jesus ang kanyang Tinataas. At hindi yung sarili niya ay kanyang dinidebase at ang Panginoon ang kanyang ang kanyang pinoproclaim. So lahat, based on that, lahat ng revelation, kasi maraming bagong revelation si Paul, di ba? Hindi naman standard yung, hindi lang scriptures yung pinanggagalingan ng sinasabi niya eh. Meron siyang mga sinasabi na galing sa Panginoon diretso eh. Oo, dahil nanggaling pa nga siya sa langit, Okay. pa nga siya sa langit. So, based on that, yung sinabi mong criteria, yung mga bagong revelation sa kanya, tatanggapin mo na totoo. Galing sa Diyos talaga. Amen. Okay. O, ikaw naman. Ang sinasabi niya ng yung mga bagong revelation, kung scriptural na naman yung mga sinasabi. Sa Old Testament, kasi 60 AD. Okay. Kasi check naman. Tatanggapin natin siya. Oh. Kung consider natin. So kaya yung bagong revelation ay tatanggapin mo na galing kay Paul kasi in alignment naman siya sa Old Testament scriptures. Okay. Sige, Brother Edmond. Kanyang testimony kung paano siya binago ng Panginoon. Simula sa pagiging persecutor, tapos kahit na-encounter niya personal yung kapangyarihan ng Panginoon. Yung testimony niya mismo sa akin Yun ang malaking bagay. bagay para tanggapin siya. Okay. Anong klaseng testimony ba yung na... Yung testimony kung paano siya pinag-work ng Panginoon. Mula sa pagiging paano mo tatanggapin nyo? Wala ka naman doon. Sinasabi niya lang, kinikwento. Parang binubola ka lang. nakalagay sa Bible yung testimony niya. Oo nga, nakalagay sa Bible, sa Book of Acts. Di ba? Pero nakalagay sa Bible na yun ang testimony niya. So, how would you validate the testimony? Basta ba may nag-testimony, okay na. How do you say, totoo yung testimony niya, totoong nangyari yun? Hindi naman lahat ng testimony, totoo agad eh. Diba? Nakita naman dun sa, alam mo na kasi, alam yung tao sa kanila, alam mo yung buhay niya before na kalapit talaga na tao ng Diyos. Tapos biglang nabalitan yung pangyayari, kakampi na siya ng So, matindi yun. Okay? Mer. Sa akin din, ganun din ang pananaw ko. Kasi kung makikita natin, halimbawa na tayo sa kapanaw, maraming mga chismoso na yan. Dati kang isang mandirigma, pinipersecute mo lahat ng mga Kristiyano. Tapos, di ba, nung isang pangkat sila, biglang nagliwanag. Kung ako kasama ni Paul nun, siyempre masasabi ko yun. Idugtong-dugtong. Yun, O, nabulag siya. Pagkabulag niya, bigla na lang siya nakakita after 3 days. Di ba? Dahil binigay siya ng Panginoon na makakita dahil gagamitin
siya. After baptism. Pero ibig ko po sabihin, doon sa mga ganong mga situation, kung halimbawa, nandun tayo sa panahon, matatanggap mo kasi siya. Una sa lahat, iba na yung pagiging pagkatao niya eh. Mararamdaman ng mga Kristiyano yun. Iba na, kasi sabi nga, di ba po, hindi na siya doon. Iba na yung namumuhay sa kanya. Siguro, kung nandito siya, si Paul, di ba, alam mo sa'yo, kung dati pang pagkatao, hindi ka na pagsasalitain eh. Papatayin ka na niya bigla. Pero kung pumunta siya parang talaga na iyaya ng Panginoon, maniniwala ka sa kanya. Amen. Okay. Yun ang pinaka na kita. Kaya nga, pag minsan nagpupunto ko kami pastor, may tanong ko rin. Kasi, that time na noon, buhay na si Paul, na nagsiserve sila po, sila Peter, sila John, nakasama ng Panginoon bago namatay. Ang tanong, nasaan si Paul nung panahon ng mga yun? Training. Nag-training siya. Kay Gamaliel. Sa Damascus nangyari yung pagkakasama niya, di ba? Ngayon, bakit hindi siya tinawag ni Lord nung magkakaroon na siya ng mga disciple? Kasi nga, apostle to the Gentiles siya. Siya ang hiniram para sa team. Sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, testimony ni Paul, na from my mother's womb, ay pinili na siya ng Panginoon. Paano niya nalaman? Yun ang Revelation nga yun. Diba? Who chose me from my mother's womb. Sino nagsabi sa kanya nun? Panginoon. Parang nga, nung araw na yun andun pa ang Panginoon. Nung tinawag na siya siguro, tsaka niya nalaman. Yeah, correct. Kasi ang tanong ko ganito, panahon ni Paul, hindi naman nagkakalayo si Paul tsaka sila Peter. Di ba? Overlap sila. Ibig ko po sabihin, boy, pa si Peter, nagsaserve na si Paul. Nasaan si Paul noong mga panahon na nagsaserve ng Panginoon sa Kristo? Nabuhay ang Panginoon. Hindi sila nakita personally. Katulad ni Paul, ni Peter, nila John, nila Thomas. Nakita nila, hindi nga, nandiyan ang Panginoon, nagtuturo sa atin, kasama tayo. Asan si Paul? Noong panahon na yun, di ba? Pero ano siya, Hudyo siya. Pharisee. Oo. Hudyo siya, Hudyo yung mga babulan, mismo siya nga nagsabi nun. Kasi Kaya nga nabasa eh. So yun, okay, maganda yung sagot nyo. At ang ano naman talaga, ang ultimate, no? Okay, that's a good point. Yung willing to die. Dahil death penalty yung ginawa niya na nang may persecute ka, biglang magko-convert ka. Tapos, hinahunting nga siya, di ba? Hinahunting siya kahit saan. At meron pa ngang 4 na po na nagsabing hindi kami kakain hanggat di namin napapatay si Paul. Diba? Isipin mo yun. So namatay yun. Hindi nila napatay si Paul eh. Kinuha siya ng centurion eh. Okay? So, talagang meron siyang patong sa ulo dahil doon sa ginawa niyang at dahil, ba't niya naman ginawa yun? Totoo talaga may nakita siya. Ngayon, ba't natin tatanggapin na meron siya nakita? Na yung Panginoon nakita niya. Sabi ng Bible, ang standard ng Bible, 2 or 3 witnesses. Eh meron siyang kasama eh. Na merong liwanag na nakita. At merong tinig, pero parang ugong. Hindi nila narinig na, Paul, why persecutest thou me? Hindi nila narinig yun eh. Si Paul lang nakarinig yung malinaw. Pero meron sila narinig para ugong. Pero lahat sila nabulag. Lahat sila yung parang nabulag sa liwanag. Pero si Paul lang ang totoong nabulag. Kaya, talagang may nangyari. So, may 2 or 3 witnesses na nagsasabi na, oo nga, may nangyari. Ang pang-apat na witness, si Ananias. Na si Ananias, tanggap ng mga apostol. Tapos, sinabihan siya ng anghel na may darating, pumunta ka dun kay Paul. Oo, ha? Pumunta ka doon sa isang lugar na doon makikita mo si Paul dahil siya ay pinili ko para maging testimony sa Gentiles. So, angel na yung kausap nito eh. Di ba? Confirm. Tapos ito, Jew, at ito ay isa sa mga tanggap ng mga apostol. Yun ang connection. Okay? Kaya, nung pumunta si Paul sa Jerusalem, kasama itong tanggap na ng mga apostles. Para hindi siya, dahil takot sila eh.
Di ba? Tanong, Pastor. Tanong. Nung nag-persecute na si Paul, Hmm. kasi di ba dati sa amin hindi naman talaga tanggap yung Christianity, di ba? So nung kumalat na meron ng gato, hindi naman Islam ang ano nila dati, di ba? Kumalat na kasama na sila Paul eh, kasi Peter kasama nun eh, nag-preach na ng Panginoon Jesus, di ba? Nung panahon na yun, nasa si Paul para i-persecute yung mga Christian na yun. Hindi. Wala pa, no? During that time, sabi niya, siya ay Pharisee of a Pharisee. Ibig sabihin, kasama siya sa Sanhedrin Court. Nagte-training muna siya. Yung court na yan yung pinakamataas na parang Supreme Court ng mga Jew. Ng mga Jew. So, nagte-training siya kay Gamaliel. Isa sa mga profesor, o kumbaga Doctor of Divinity ng mga Jew. Nagte-training siya. Sabi niya, I trained under the foot of Gamaliel. So, if you are a young person, training, wala ka pakialam ano nangyayari sa mundo. Nagte-training ka eh. Nasa school ka eh. So, hindi siya kasali rin sa mga exposed na kagad kay Jesus Christ. Okay? So, nung time na parang graduate na siya sa training, Pharisee na siya, isa na siya na, wala na ang Panginoon. So, siya na yung very eager na magpakulong. Wala na si Lord Jesus na. Oo, wala na, maket na. Naririnig-rinig lang niya siguro yun. So, nung labas na siya sa school, narinig niya, may Jesus Christ na. Kumbaga matawala siya, no? Oo, nagsasabi na siya ang siya ang Son of God. Oh, merong nagsasabi na siya. Galit na galit siya. So, nung nasubukan na yung kanyang doon kay Stephen, yan ang unang salang niya. Siya yung humawak ng mga damit nung pumatay kay Stephen. So, doon na nag-umpisa yung story ni Paul. Ano ibig sabihin nung siyang mag-awak ng damit? Siyang maghawak kasi hinuhubad yung damit para makabato ka ng maayos. So, bakit kailangan siyang Ha? Siguro hindi siya bumato. Kaya siya muna yung tinambakan ng damit. kasi parang na-emphasize yun. Oo nga, ibig sabihin, hindi siya parte ng mga bumato kasi siya yung humawak. Makakabato ka ba pag hawak mo yung damit? Hindi. Siya yung naghawak. So, ibig sabihin, diyan ka muna, bata. Bata pa siya noon. Si Paul. Bata pa. Kasi hindi siya pinasali, matatanda, yun ang bumato. So, yun ang naging umpisa ng istorya ni Paul. At ang isa pa, kaya tinatanggap natin si Paul at dapat nating tanggapin, meron siyang apostolic gifts. So, meron siyang apostolic calling galing sa Panginoon. May confirmation, 2 or 3 witnesses. Merong confirmation kay Ananias. Binaptize siya ni Ananias. Anghel ang nagsabi kay Ananias. Dinala siya sa Jerusalem. Tinanggap siya ng Jerusalem, ng council ng mga apostol. Pagkatapos, meron siyang apostolic gifts. He speak in tongues more than anybody. Okay? Tapos, he can raise the dead. So, meron siyang ganun. Na ngayon, wala na. Sa Baptist way, of course, sa Pentecostal way, sabi, meron pa, nagtutuloy pa. Meron pang speaking in tongues, meron pang healing sa kamay ng isang tao. Pero ang pagkakaintindi ko sa Bible, wala na yan. Tongues has ceased. Based on 1 Corinthians 13, if there be any tongues, they shall cease. If there be any prophecy, they shall fail. So, wala nang revelation na bago ngayon. Okay? Wala nang revelation na bago. Pero, we still acquire knowledge of Christ through revelation by reading the scriptures. So, ito yung revelation. Gusto mong matutunan everything about God? It's not by praying, Lord, reveal yourself to me, but by reading the scriptures. So, thus said the Lord dati eh. Amen. Thus said the Lord, itong gagawin ko sa Israel, itong gagawin ko sa Syria, itong gagawin ko sa Babylon. Ito. So, itong gawin nyo para hindi kayo madamay. Hindi na ganun ngayon. Pagdating ng New Testament, ang revelation ay pwede mo bang yan? Marunong ka ba? Marunong ka?
Pakiurong mo nga. Tapos, Ito ah. Lalabas daw siya eh. Oops. Yan. So, ang revelation sa ngayon is, thus saith the Bible. Or the Bible says. Yan na ngayon ang revelation. Hindi na tayo pwedeng magsabi na panaginipan ko, Panginoon, ito sinabi sa akin. So, another point, ngayon, meron tayo, how do we acquire knowledge of Christ? By illumination. Diba? Sa comfort, sabi sa John chapter 14, John chapter 15, and John chapter 16, I will go away and I will send you another comforter, which shall, what? Will abide in you and teach you all things. Put into your remembrance all things that I teach you. So, paano natin malalaman na wala na ang Panginoon Kristo, He went away already? Paano natin malalaman na yung words niya, yung sinasabi rito, ay yun nga ay salita ng Diyos? Kino-confirm ng Holy Spirit. Kaya, nung nagsusulat yung mga writers of Scripture, si Paul, si Matthew, Mark, Luke, John, si Peter, habang nagsusulat yan, bakit tinatanggap ng church? Kaya hindi natin pwedeng basta sabihin na, kinanonize ng isang council ng Catholic Church. No? Sila may power na magsabi na tanggap yan. Tapos sasabihin, hindi, ito, reject yan. Ito, tanggap yan. So, okay. Pagkatapos ng ating meeting, ang pumasa sa ating criteria ay 27 books lang. Kaya, yan lang. Yung ito, another 100 books, reject yan. Hindi yan Christian books. Hindi pwedeng isama yan sa Bible. Hindi desisyon nyo ng Nicene Council. Hindi desisyon nyo ng Catholic Church. Ang nagdidesisyon kung ano yung canonical, kung ano yung salita ng Diyos o hindi, yung Church of the Lord Jesus Christ na binigyan ng Holy Spirit. Kaya nung nabaptize ang church, sa Day of Pentecost, nabaptize ang church, binigyan sila ng Holy Spirit. Tapos, bawat isang believer may Holy Spirit. So, dalawa na yan. As a group, may Holy Spirit. And as an individual, may Holy Spirit. Kaya lahat ng sulat na dumarating sa churches during that early days, may discernment sila. Ito talaga kay Paul to. Ito, tanggap to. Ito, kopyahin natin to, bigay natin sa ibang church. Ganon. So, yung mga tinatanggap ng church, halimbawa, church sa Corinth, sabi ni Paul, kopyahin nyo yan, bigay nyo sa Laodicea. At yung Laodicea naman, kokopyahin nila, bigay sa Corinth. Ayun. Pag authenticated na galing kay Paul talaga, kasi dala-dala ni Timothy, o ni Titus, o ng isang kilalang member of the team ni Paul, kilala talaga, yan ay yan ang pang-authenticate naman ni Paul. Yung bukod doon sa pirma niya, o kung may pirma siya, sa penmanship niya, no, with my own hand, I write this thing, sabi niya. Bukod doon, ay yung kanyang assistant or associate na siya mismo ang nagdadala para malaman. Tapos yung mensahe ay authenticated ng Holy Spirit sa church. Ibig sabihin, nag-a-agree yung church. Ibig sabihin, na maliwanag sa isip ng church na yan ay katanggap-tanggap dahil yan ay mensahe rin ng Panginoon sa atin nung nandito siya. Aligned sila. Hindi sila bangga.
Okay? Kaya tinanggap nila si Paul. Tinanggap nila yung mga sulat ni Paul. Kasi may Holy Spirit sila. May gift of discernment during the early days of Christianity. Oo. Tapos, bukod sa yung church itself ay bumoboto na nagsasabing tatanggapin natin yan, each person nag-authenticate din, I agree with the message. Kung siya'y saved. No? Ganun mag-work ang Holy Spirit eh. Doble. Sita mo, kinausap si Peter ng angel. Kinausap din si Cornelius. Hindi si Peter lang. Lumabot na si Peter kay Cornelius. Oo, hindi si Peter lang kinausap. Tapos, pagdating niya, Cornelius, pinapunta ako dito ng Panginoon eh. Wala naman sinabi sa akin ah. Diba? Laging doble. Kaya pala pastor, dapat yung pinag-pray mo babae, alam niya may calling. Ayun. Hindi ko naman sinabi ng Panginoon sa akin ah. Baka niloloko mo lang ako. Ba't ikaw lang ang kinausap? Tayong dalawa involved. Diba? So, yun ang pamamaraan ng Panginoon. So, halimbawa, ayan, si Paul, sumulat sa Corinth. So, yung Corinth, as a church, may Holy Spirit indwelling yung buong church. So, iba yung indwelling of the Spirit sa church, yung tinatawag na baptized of the Spirit. That is the church. No? Ang administrator ng bawat local church ay Holy Spirit. Pagkatapos, yung totoong mga saved na member ng church, may Holy Spirit din yun. Individual naman yun. Okay? Supposed to be, kung Holy Spirit yung nag-lead kay Paul na sumulat ng isang revelation, and the revelation is truly from God, if he sends it to a church, the church, God will confirm to the church that I am the one who caused Paul to write that message. So, accept it, read it in the congregation, and accept it as the Word of God. Yun ang pamamaraan ng Panginoon. Kaya hindi pwedeng yung canonization, secular canonization lang na parang history book na sasabihin, yan salita yan ni Julius Caesar. Paano mo nalaman si Julius Caesar nagsulat niyan? Yan ba penmanship niya? Meron ka bang picture na sinusulat niya yan? Meron ka bang ibang mga author na nagsabi siya ang nagsulat niyan? May ibang criteria ang mundo sa pag-authenticate kung ang isang kasulatan ay talagang sinulat ng isang tao o hindi. Iba yung criteria nila. Sa atin, sa Christian Church, mas lamang ang authentication ng Holy Spirit. Ngayon, wonder of wonders. So, nandito na tayo sa second step. Revelation, una. Close na ang revelation, illumination. Wonder of wonders. Nagkakasundo lahat pa. Kahit magkakaaway lahat ng church, hindi nagkakasundo sa doktrina, nagkakasundo na sa Bible. 66 books. Kahit yung Catholic Church, sobra yung books nila, pero may 66 books din sila. Lahat ng book natin, nasa Catholic Church. Nadagdagan lang nila yung kanila. So, sila may problema. Pero lahat ng iba pang, Dating Daan, Iglesia, Mormon, 66 books. Ang Mormon lang, merong dagdag, Book of Mormon, Doctrines and Covenants. So, yun ang mga Pearl of Great Price. May mga dagdag sila. So, problema nila yun. Pero, basta tinawag na Kristiyano, na may Bible, ang Bible, hindi pwedeng Bible yan na hindi nakasulat dyan that Jesus is the Son of God and Jesus died and was buried and rose again from the dead. Andyan yan. Nag-iisang message, central message. He is born of a virgin. Okay? So, wonder of wonders, na kahit magkakaaway, tanggap yung Biblia. So, hindi na natin dapat sinasabi, hindi na natin ini-issue na hindi to katanggap-tanggap.
Kasi paano natin nalalaman na ang mga Baptist ay existent na noong halimbawa 1100? Wala namang mga sinulat ang mga Baptist. Paano natin nalalaman? Natandaan mo yung lesson na yun. Paano mo alam na noong 1100 may mga Baptist? Tagal na nun eh. Oo nga eh. Huwag na natin pag-usapan. Tagal na eh. Anong... ikaw, Brother Olan, Baptist ka ba? Paano mo nalaman na matanda na ang mga Baptist? 1100 ba may Baptist na? Sa mga account ng mga persecute na. Yun! Bira, yan. Yun na. Kumbaga, nung 1100, may mga record sa City Hall. Sa mga munisipyo, sa mga kingdom, sa mga judge. May pinatay kami. Etong tao na to, pinatay namin. At ang dahilan, ayaw niyang isuko yung kanyang baby para bautismuhan ng Catholic Church. Isa pang dahilan niya, ganito paniniwala niya, lumalaban siya. At isa pang problema niya, ay adult lang ang binabaptize niya by immersion. So, yung mga beliefs ng Baptist, existed na nun. At nalalaman natin by means of the record of the enemy. So, if the enemy is the one testifying about you, against you, but telling the world, may chance kaya na nakikipagkasundo siya sa iyo na sige, susulat ko to para may testimony kayo. 1100, andyan na kayo. Posible kayang ganun. Kasapakat sila para may history ng mga Baptist. Inubos nga nila lahat. Tuwing magre-raid sila ng village, ubos lahat ng mga sulat nun. Mga Bible nun, lahat. Mga birth certificate nun, kung meron, ubos. Pero ba't na alam natin na may Baptist pa rin? The testimony of the enemies. So, ganun din sa Bible, no? Na-authenticate natin ang Biblia dahil magkakaaway pero nagkakasundo doon sa laman ng Biblia. Yan. Of course, pagka tin-translate na yan, marami ng corruption. Pero doon sa content, basic content niyan, konti lang ang deviation natin. Kahit na Protestante, Catholic, konti lang yung deviation natin. So that is the best reason why na yun talagang si Paul tinanggap ng mga taga Jerusalem, talagang yung sinulat niya galing sa Diyos talaga. Kung naniniwala ka sa Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, yan yung Diyos ni Jesus Christ na sumulat ng 39 books of the Old Testament. Tinanggap ni Jesus Christ ng Panginoon lahat yan. Tapos, nagpasulat siya ulit. After He left heaven, nagpasulat siya ulit ng 27 books. Tinanggap yan ng New Testament Church na binild ng Panginoon. Foundation, sabi, and we are built upon the foundation of the apostles and prophets. Each church, bawat iglesia ng totoo, ang pundasyon niyan, the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. So, here, we have the apostles, we have the prophets, and the Lord Jesus Christ is the cornerstone, and the Holy Spirit is the one in us, authenticating that these words are true. So, dalawa na, revelation, illumination. Ano pa? Ang susunod. Meron kang, ang tanong, paano mo nalalaman, paano napupunta sa iyo ang kaalaman tungkol kay Kristo? So, revelation. Tapos, illumination. Pinaliwanag ng Holy Spirit yung isip mo. Pangatlo, faith. No? Which is also a gift of God. Diba? Faith. Nalalaman mo yan by faith. Tinatanggap mo yan by faith. Kahit di mo maintindihan, alam mong totoo yan by faith. So, malaking bagay ang faith. Faith is the substance of things hoped for. Ibig sabihin, hindi ko may paliwanag. Pero
naniniwala ko totoo. Kasi maraming bagay na kahit naman ikaw, kumbaga atheist ka, lahat ba napapaliwanag mo? Evolution. Alam mo ba yung Big Bang? Kaya mo pa paliwanag? Di rin eh. Paano yung dinosaur naging ibon? Kaya mo paliwanag? Di rin eh. Paano yung bato naging tao? Yun ang faith nila, di ba? Rocks to human being evolution yan eh. Di ba? Ang laking, by faith din sila eh. Kaya religion din yan eh. Yung evolution. So, may faith kayo sa scientist, may faith din kami. Kaya huwag mo kami sisihin na kami superstition. Kayo hindi. Superstition din kayo. Yun. So, kagaya ng faith ng mga LGBT ngayon, anong faith nila? Merong gay gene. Somewhere, somehow, may nakadiskubre na ang DNA ng isang tao ay gay. Yan. Kasi 'di ba ang gene ay ano nga yan, bro? Y chromosome at saka X chromosome. 'Di ba? XY at saka YY. Yeah. 'Di ba? Tama ba? Okay. So dalawa lang ang gene ng tao eh. XY at saka YY. Pag XY, ano 'yon? Female or male? Hindi nyo alam, hirap, bagsak kayo sa science. Yung YY, yun yata yung female. Yung XY, lalaki. Walang XYY or YYX na kombinasyon. Diba? XX, walang kombinasyon na ganon. Pero sa kanila, may faith sila na somehow, someday, matidiscover din yan. Sila na nag-insist eh. Kasi, ang paliwanag nila, bakit yung isang bata pa lang gano'n na? Liit-liit. May kilala ka bang gano'n? Ha? Bata pa lang talaga pumipilantik ang daliri eh. Oo eh. Paano mo mapaliwanag yun? Gusto ng manika, kalalaking tao. Oh. Paano mo papaliwanag yun? Siguro yan pag in-examine mo, lalaki. Lahat ng item sa katawan niya, lalaki. Pati yung kanyang chromosome, lalaki. Pero sa utak yun. Di ba? Physically, hindi. Talagang male. Pero mentally, female. Oh. So, kasalanan yun. Huwag nating encourage. Huwag nating baguhin natin. Okay, so ngayon, yan. Dadating ang panahon na bawal ng baguhin. Okay. So faith, no? Revelation, illumination, faith. Yan, those three things are the way that God gives you knowledge. Gives you truth. Okay? So, kagaya nitong ating binasa na verse, in a little while, I will go away. In a little while, I will come to you. The Father is the one who sent me. I go back to the Father. Paano nila tatanggapin yun? May evidence ba sila na Panginoon ay galing sa Father? Born of a virgin, no? Pero, paano nalaman na hindi naman lang nakita ang Panginoon bumababa eh? Napanganak ang Panginoon eh. So mas lamang yung paniwalaan mo na tao lang yan. Pero pag sinabi niyang I come from the Father, tapos tinanggap mo, ano ang basihan mo? Faith. Yun. At yun ang gustong-gusto ng Father. Doon na honor ang Father sa faith. Okay? Tinatanggap mo without physical evidence. Tinatanggap mo yung salita ng kanyang anak because He said it. God said it, I believe it. Tapos na ang usapan. Yun ang faith. Sinabi ng Panginoon, aalis ako. Sinabi, babalik ako. Okay. Kaya nga sabi, maliban kayo maging parang bata, hindi kayo maliligtas. Diba? You cannot enter the kingdom of God. Ang faith ng bata sa tatay kusang kung ikamatay niya, 'di ba?
maniniwala yan sa tatay niya. Kahit ikamatay niya. So, tatlo na yan. Ngayon, ito ay pwede na natin gawin. How do knowledge come? By seeking. Yung sinabi ng Panginoon, hindi namin ito maintindihan eh. Sana, tanungin mo. Tanungin mo, Panginoon, ano ba yung sinasabi niya? So, may seeking. Kaya ang Panginoon, nireveal kung ano yung pinaliwanag, kung ano. Kasi, meron silang, nag-iisip sila na hindi namin maintindihan. Kumukulo sa isip. Oo. Kasi kung hindi ka interesado, anong gagawin mo? Wala lang. Wala lang. Sige, magsalita ka dyan. Diba? Wala kang pagtataka, wala kang iniisip. Ano sa palagay mo? Okay lang. Diba? Ganun lang. Pero hindi sila. Ay, ano yun? Ano sabi ng verse, hindi namin maintindihan to ah. Nabahala sila. Kapuso na. Siguro nagkalabitan pa yun. Ano? Tanungin mo, di maintindihan eh. Pero ano bang klaseng salta yan? I will go away and then I will come again. Bakit? Saan siya pupunta? Ba't di niya tayo sasama? I will leave you. Magkakasama tayo 3 taon, biglang aalis. Oh. So, tapos nung pinaliwanag niya, galing kasi ako sa Ama. Tapos kasama niyo ako. Ngayon, aalis ako, pupunta ako sa Ama. Tapos babalik. Yun naman pala eh. Parang ganon. So, you get knowledge by inquiry. Diba? Nagtatanong ka. Panginoon, ano ba to? Panginoon, gusto ko pang matutunan to. Oh, may nagbasa ka ng parable. Anong ginagawa mo pag nakakabasa kang parable, Brad? Wala lang. Nag-search sa iba kung paano nila expression. Sa commentary. Kay John Mack, di ba? Minsan may pinapaliwanag ako kay Brother Jojo. Iko-compare niya kay John Mack. Kay John MacArthur. Pagka pareho kami, tatanggapin niya yung sinasabi ko. Pag hindi pareho, tatanong siya. Pastor, hindi ata, mali, teka muna, parang mali yata yung sinabi mo eh. Standard niya si John Mack. So, may mga ganun, ano? So, okay, eventually, magkakaroon ka na ng magandang pamamaraan na pagka, kahit hindi ka na kumonsulta sa commentary or sa pastor, sa sarili mong mind led by the Spirit, pag matured ka na, di ba? Kuha mo na kagad. Feeling talaga. Oo, depende kasi yan sa maturity eh. Doon sa ano mo eh, sa gaano kakadami na nagbasa eh. Ganun. So yun po, no? It is by faith, then by seeking, by inquiry, by asking, by thinking about it, and by talking about it. Kaya may Bible study. Is because we talk about the Lord. And it is necessary. Ang isang ang isang Kristiyano na walang Bible study, nagiging weak. Ang personal Bible study lang, nagiging cult. Wala kayo? Paano po? Ha? Yun, yung kausap ko, napapanood mo ba yun? Si Diono, tsaka si Napanood ko yung Mapapanood. conversation na yung wisdom na yung... Pero bago yun, kaya ako napunta doon sa... Yung dating siya, Baptist. Yun. Baptist pa rin ngayon yun. Panin mo. Kita mo yun? Baptist pa rin. Anghel daw ang Panginoon. Paano siya naging gano'n? Pumasok Ayun. sa... Nag-self-study. Hindi church study. Ibig sabihin, nung nag-aaral siya, wala siya leading ng Holy Spirit. 20 years nag-aaral yan, may PhD yan. May PhD yan. Ako rin, meron Master Electrician degree. Siya PhD sa Doctorate. sa Bible. Sa Iloilo. Okay? Baka ibang Bible pastor na nakalay. Hindi, King James. Exactly the same what I know, he knows. Kaya lang, in some future date, ang laki ng church niyan sa Palumulok. So, at some time in his life, siya, self-study. No? Kagaya nung
wala na rito. Kilala mo yun, si John Tadios. Yung dating pastor ni James. Si John. Hindi mo ba na-meet yun? Oh. Oo. Baptist yun. Inordain yun ng Tugigaraw. Nag-self-study. Nireject niya na yung mga common study namin. Siya na mag-isa. Tapos, ang naging conclusion niya, lahat ng save, may dugong Israel. Save ka ba? Save ka ba? May dugo kang Israel. Kasi kung wala kang dugong Israel, hindi ka masisave. Hindi ka masisave. Ibig sabihin, pagiging dugo ng Israel ay mga kapatid. Yes, yun ang kanyang naging conclusion. Weird. Wala ng Panginoong Jesus. Biblia pinabasa niya na, Biblia lang. Walang commentary, walang consultation sa ibang pastor. Siya lang mag-isa, tumutok siya sa Biblia. Yun ang napuntahan niya. Israel blood doctrine. Okay. So ito naman, the Lord Jesus Christ is an angel-only doctrine. You see? So, kaya, ano ang conclusion natin? If you are seeking knowledge, meron kang revelation, the Bible, meron kang illumination, the Holy Spirit, meron kang faith, yan ay faith mo yan, pero galing din sa Panginoon yan, by the grace of God. Then, you are seeking constantly, and you are repenting of your errors. Diba? And then, meron kang church na kaya nga sinabi ng Panginoon, I will build my church. Anong purpose ng church? You study together. Oo, hindi lang palakasan. Yung knowledge ninyo sa Panginoon nasasala ng bawat isa. No? Kasi pag ikaw lang mag-isa, delikado. Maaring tama, parang relo. 2 beses tama sa isang araw. Patay, walang baterya. Mupuntay sa alas 12. Tama na naman. So, ganun. Kailangan natin ng church. Di pwedeng wala. No? Kaya, let's stick together, study together. And that is the way God planned that His knowledge shall be within us and ikakalat pa natin yan. Yun. So, yun lang po ang aking lesson at magpe-pray muna tayo bago tayo magtanungan. Lord, salamat po, Diyos, sa iyong gabay sa aming pag-uusap. Salamat sa mga verses, John 16:16 onwards, at salamat din po sa mga anak mo na nandito kasama ko na kami nag-uusap bilang mga Kristiyano na gustong umangat ang pagiging servant. At nawa, O Diyos, ay itong maging future at dumami kami na nag-aaral dito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so question. Sino may question? Ha? Kaya may question? Dana? Mami. Paano kung bakit naman Natin to.